Ngayong nag-iisa na sila, tinanong ng matanda si Chol kung kumusta na ang tyrant ng nag-iisang sword. Sumagot siya na ang kanyang ama ay nasa mabuting kalagayan, at sinabi sa matanda na siya ay mukhang mas bata kaysa sa kanya kahit na 10 taon na ang nakakaraan. Sabihin, sinuri mo ang bawat salita at tumugma sila sa sinabi ng elder mula sa Steelhorse Union. Sa puntong ito, lumingon si Chul para sabihin, sinasabi mo na natutuwa siyang makilala siya. Sabihin mo nagpakilala ka rin at nagbigay ng pangalan niya. Hindi maintindihan ni Chul kung bakit wala siyang naramdamang enerhiya mula sa lalaki. Kaya ba niyang itago ang kanyang lakas? Napagtanto din niya na kung ang binatang ito ay nasa paligid ng pantas, kailangan niyang mag-ingat sa kanya. Lumingon ang pantas sa magiting na mandirigma ng hilagang hangin at sinabing napansin niya na may negosyo siyang dapat asikasuhin. Marahil ay gusto niyang malaman kung ano ang pinagkakaabalahan ng pamilya Moyong, o iniisip kung ang Gable ay may kikialam sa labanang ito. Matapos ilista ang mga pagpipiliang ito, tinanong niya kung ano ang eksaktong interesado siya. Nagulat si Charles sa kaalaman ng sage. Sinimulan niyang sabihin sa kanya na ginagawa ng kanyang ama ang lahat ng kanyang makakaya upang matigil ang away na ito. Napagtanto ng matalinong tao na mula sa point of view ng Lion Union, ang mga awtoridad ng Daria Village ay haharap sa ilang mga kahihinatnan na kailangan din nilang kontrolin ang mga relasyon sa Five Dragons Union. Ngayon ay mas mainam na iwasan ang anumang pag-aaway, kung iyon ang nais ng malupit. Sinabi ng pantas at idinagdag na naiintindihan niya ang lahat, at tiniyak sa kanya na ang Gaiban ay hindi sasali sa labanang ito. Well, hindi bababasa hanggang sa magkaroon sila ng anumang mga reklamo. Sa anumang kaso, oras na upang pumunta. Nagpaalam si Charles sa kanya at naglakad sa kabilang direksyon. Pagkatapos nito, nakipagkita siya sa 3 tao. Binati niya ang village leader, na nagtanong sa kanya kung naisip niya kung ano ang layunin ng Moyong family. Sagot niya, tumigil na sila sa pagnenegosyo sa Moyong family at ayaw daw nilang makialam sa mga ganitong bagay. Naging malinaw kung ano ang sinusubukang sabihin ng magiting na Warrior of the North Wind. Tila hindi maiiwasan ang labanan sa pamilya Moyong at kailangan nating tapusin ito ng mabilis. Sabi ni Joel, sumusulong sila para kunin ang kanilang soberanya. Samantala, sabihin mong tumayo ka at nakipag-usap sa pantas. Tinanong siya ng matalinong lalaki kung pupunta siya ngayong gabi. Sinabi niya na ang gabing ito ay magiging isang napakahabang gabi. Sumagot si Saiyo na ngayon na ang oras para makawala habang ang lahat ay abala sa showdown, at sa isang mahinang katok, nawala siya sa harap ng pantas. Nang maglaon, ang Sage So ay nakabitin sa hangin, lumalaban sa grabidad, na may kuryenteng umaagos sa kanyang mga paa. Dumating si Gon sa kanyang ama at ipinaalam sa kanya ang hitsura ng magiting na mandirigman ng North Wind. Gaya ng inaasahan, napagtanto nila kung ano ang kanilang pinagsisikapan. Nagkaisa na ang alyansa nina Leo at Darius, sabi ng kanyang ama, ngunit lahat ito ay dahil sa alitan nina Moyong at Darius. Malamang na gusto nilang makuha ang kanilang mga kamay sa Northern Ridge, tulad ng naisip ko. Pero may iba, Sage, si Gaiban ay nasa Xinjiang, sinabi sa kanyang ama. Nangako siyang hindi makikialam sa mga gawain ng ibang tao, ngunit dapat tayong maging mas maingat kung ang Gaiban ay makialam. Dagdag pa ni Gang, tiwala tayo na kaya nating tapusin ang mga ito once and for all. Ngayon ay isa sa pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng pamilya Moyong. Sinabi ng ama na ito na ang kanilang pagkakataon na umakyat sa susunod na antas at hindi na maging borderline sa kontinente. Sinabi ng ama na ang kanilang layunin ay makalusot at makarating sa tuktok ng Iron Union. Lumapit siya sa 2 bilog na gintong figure at sinabing oras na upang sirain ang mga ito, at pagkatapos ay manginig ang buong mundo sa kanyang paanan. Sa sandaling iyon, ang buwan ay kabilugan, kumikinang na may magandang kulay, sabihin mo, ay lumilipad sa hangin papalapit sa bubong ng isang bahay. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha, at sa isang sandali ay humakbang siya sa bubong.
Sa kanyang harapan, nakita niya ang mga 15 kabayo na naglalakad sa lupa. Ang ilan sa mga sakay ay nakaupo sa mga kabayo, habang ang iba ay humihila ng mga kariton. Nang tumingin siya sa malapit, napansin niyang mga kinatawan sila ng Steelhorse Union. Nakita rin niya si Hyun, at iyon ay nakahinga ng maluwag kay Zia. Akala niya ay hindi sila nadala sa armadong labanang ito. Isang matalinong lalaki ang lumitaw sa tabi ng SI at nagtanong kung ano ang lahat ng kaguluhan. Nasunog ang isa sa mga bahay, at mayroon ng mga patay na nakahandusay sa lupa. Tanging mga uwak lang ang umiikot at tumatawag. Malinaw na naging biktima ang mga taong ito. At kung alam ng pantas na ito ang gusto ng pamilya Moyong, mas maaga pa sana siyang pumunta rito, at hindi na sana nangyari ang trahedyang ito. Sinabi ni Sayo sa pantas na ang kanyang martial art ay hindi nilikha para kumitil ng buhay ng tao. Bakas sa gulat na mukha ng matanda ang kanyang nararamdaman, at hiniling lamang niya Sai na huwag sabihin na alam na niya ito. Sa itaas ng ulo ni Kayes ay may nakasulat na Northridge Cave. Dito nagplanong pumasok ang SAE. Ang tunog ng isang malakas na pagsabog ay kumalat sa paligid na parang ang Earth mismo ay nanginginig sa iba pang makamundong kapangyarihan. Naramdaman ng lahat ang kakila-kilabot na dagandong sa kanilang mga buto. Ang larangan ng digmaan ay nagliliyab sa apoy, at ang mga magigiting na mandirigma, na nagtitipon ng lahat ng kanilang lakas, ay sumulong ng walang awa, na sinisira ang mga kalaban sa kanilang daan. Ang usok ay hindi kumawala sa larangan ng digmaan, na nagpapaalala sa amin na ang madugong labanan na ito ay hindi matatapos hanggat hindi natatanggap ng mga kaaway ang kanilang pagdating. Ang isa sa mga pinuno ay nagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan, iginigiit na ang pamilya Moan ay wasakin sa anumang halaga, nang walang awa o pag-aatubili. Ang kanilang karangalan at dignidad ay nakasalalay sa utos na ito, at kailangan nilang isagawa ito kahit na ano pa ang Northern Ridge Cave, kailangang protektahan at ang tunog ng bakal na umalangaw-ngaw sa bawat sulok. Wala nang ibang naamoy ang mga mandirigma na nakaharap sa kanilang mga kalaban kundi ang amoy ng dugong pumupuno sa hangin. Hindi mapatahimik ang kanilang galit, ang mga mandirigma na ito ay sumugod. Pinupuno ang larangan ng digmaan ng mga bangkay ng mga dumating upang sirain ang kanilang mga pamilya. Sa pagtingin sa napakalaking bilang ng mga kaaway, itinulak ng batang lalaki ang kanyang sword pasulong, pinaandar ang kanyang pag-atake ng isang mabangis na leon, ang instantaneous strike ay dumurog ng higit sa 100 mga kaaway sa isang iglap, at ang alon ng enerhiya ay kumalat sa lahat ng nasa saklaw nito. Ang lupa ay lalong puspos ng pula, at ang mga mandirigma ay bumagsak sa lupa, hindi na muling bumangon. Ang maitim na mandirigma, na nakikipag-usap sa lalaking may peklat sa kanyang mukha ay napagtanto na ang bilang ng mga tagasunod ng Moans ay lumaki ng malaki, at sila ay naging lubhang organisado. Ang mga bastos na ito ay nagawang panatilihing lihim ang pagkakaroon ng kuweba na ito sa loob ng 20 taon, ngunit ngayon ay napakadaling lumusab ng isang pangkat ng mga taong ito na tila kakaiba na ang biglaang pag-indayog ng isang espada ay nakinig sa himpapawid sa larangan ng digmaan, na parang nagbabala ng isang bagong banta, may nang-ahas na idirekta ang pinakamalakas pumutok sa commander, at nilamon ng bowl ang apoy ang kanilang mga katawan, na lumikha ng isang nakamamatay na banta. Ang mga mandirigma ay nagmasid sa takot habang ang kanilang guro ay nasa panganib, at sinubukan siyang bigyan ng babala sa isang sigaw. Sa paglingon, nakita ng guro ang isang haligi ng apoy na maaaring maging abo sa isang iglap, ngunit huli na para makaiwas at tinanggap ng guro ang pag-atake sa kanyang katawan, napagtanto ang hindi maiiwasang sakit. Sa kabila ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin at ng mga hiyawan ng kanyang mga mandirigma, hindi matiis ang matinding sakit ng suntok na ito. Ang Ring of Fire ay nagpatuloy na umikot sa paligid ng guro, na nagdulot ng duguan ng mga sugat at sinubak siya sa limitasyon. Nang tuluyang umatras ang apoy, naupo ang guro, napagtanto na hindi na niya maramdaman ang isa sa kanyang mga braso. Maya-maya pa, narinig niya ang kakaibang tunog ng mga yabag sa kanyang likuran, na parang may kusang umaakit sa kanya,
naramdaman agad ng guro ang presensya ng isang hindi kapani-paniwalang puwersa sa kanyang likuran, na nagdulot ng hindi mapakali na pakiramdam na ang mga maitim na mandirigma ay nakahanay sa isang nakamamatay, pagbuo. Ang bawat isa sa kanila ay nasusunog na may walang pigil na pagnanais na lumaban, handang harapin ang anumang kaaway. Ang kanilang mga titig ay malamig at walang awa, at ang bawat isa sa kanila ay tila halos magkapareho, na tila sila ay refleksyon ng isa't isa. Natigilan ng guro sa kanilang presensya, ngunit hindi maiwasang humanga sa kanilang pagtitiyaga, sapagkat malayo na ang kanilang narating. Para sa mga itinuturing niyang scum at explosive energy na bumabalot sa lahat ng bagay sa kanilang paligid, at walang sinuman ang makakaisip na si Master, sinaunang tao, ang mismong nagdirekta sa kanyang sarili, ay lilito sa larangang ito ng digmaan. Ang pagkaunawa na ang guro ay nakikilahok sa labanan ay tila wala nang mas kawili-wili pa kaysa sa kuwebang ito. Ang lalaki ay tumingin sa hindi kapani-paniwalang puwersa na umaaligid sa kanila. Naramdaman ang kapangyarihan at pagbabanta nito, ang pag-crack sa ilalim ng paa at ang biglaang lakas ng kidlat ay nagdulot ng takot at sindak sa hindi alam. Nakatitig ang matanda na may nakatutuwang mga mata sa lalaki na umuungol ay naging batang lumampas sa lahat ng inaasahan. Sa di kalayuan ay nakarinig siya ng matalim na langit-ngit at sipol ng pinto, na tuluyang bumukas ng malakas. Nang ganap na bumukas ang pinto, ang dilim na pumuno sa bangin ay biglang hamupa sa ilalim ng sinag ng araw, na nagpapaliwanag sa kabundukan ng mga katawan ng mga hindi man lang naabot ang layunin. Si Dansoyo ay walang pakialam na tumingin sa paligid ng perimeter na kanyang dadaanan, na walang emosyon. Sa pagtingin sa mga walang pangalan na mandirigma na ito, maaari lamang hulaan ng isa na sinubukan nilang makamit ang isang bagay sa buhay, ngunit ang kanilang paglalakbay ay natapos dito, tulad ng marami pang iba na namatay para sa isang hindi kilalang layunin. Sa pagdaan ni Dansoyo sa kanila, napagtanto niyang walang magbabago, ngunit ang kanyang kaibigan ay hindi maaaring manatiling walang malasakit, at hindi pinayuhan ang young master na pumikit. Kung ang kanyang layunin ay hindi sakupin ang North Ridge, kung gayon ano ang tunay na layunin ng lalaking ito sa pagpunta rito, marinig ang mga salita ng matanda sa kanya. Hindi naintindihan ni Dansoyo kung bakit ang matanda ay dumating sa isang walang katotohanan na conclusion, at kung paano niya naisip ang kanyang mga motibo. Sa lahat ng oras na ito, siya ay walang malasakit sa bulubunduking ito, at ngayon siya ay kinain ng isang pag-iisip na hindi nakapagpapahinga sa kanya. Sinubukan siyang pigilan ng matanda sa paniniwalang hindi katumbas ng pagsisikap ang layuning ito, dahil hindi ito isang mapagkukunan na kailangan ng lahat ng martial artist, at magiging katawa-tawa kung ang lahat ng mga mandirigma na ito ay sabik na sabik para dito. Napagtanto ng young master na kung ang matanda ay nagsasalita ng ganito, hindi siya interesado sa loob nito. Kung gayon, bakit niya ginagawa ang lahat ng ito para sa pamilyang daing? Sa puntong ito, ang plataporma sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang bumigay, at naramdaman niya ang mga bahagi nito na dumidiin sa ilalim. Napagtanto niya na siya ay nakulong, na maaaring magkaroon ng nakamamatay na kahihinatnan. Biglang bumagsak ang isang napakalaking brick na cliff sa kanila, na nagbabantang durugan ng lahat ng bagay sa landas nito. Ang matandang lalaki, na puno ng enerhiya at galit, ay tinakpan ang kanyang katawan ng isang makapangyarihang proteksyon na larangan. Inihanda niya ang kanyang sarili upang ilihis ang isang napakalakas na suntok na maaaring makasira sa iba. Napakalakas ng presyon ng bloke ng bato kaya itinulak nito ang matanda, ngunit idiniin niya ang sarili sa bato at buong lakas pa rin siyang kumapit. Napagtanto niya na kaunti pa at ang suportang ito ay masisira at ang kanyang posisyon ay magiging kritikal. Biglang, isang kidlat na kidlat ang dumaan sa kanya, na nagpapakita ng sarili bilang ang kapangyarihan ng isang makalangit na armas. Sa sandaling hinawakan ng force na ito ang bloke ng bato, tanging ang pag-crunch nito ang maririnig, na nagbabadya sa hindi maiiwasang pagkawasak nito. Tinamaan ng kidlat ang malaking bato, nabasag ito sa maliliit na piraso na nagkalat sa buong paligid na may hindi matitinag na tiwala sa sarili. Ipinahayag ni Dansoyo na walang sinuman ang nakayanan ang kanyang heavenly weapon sa loob ng 1,000 taon. Simula noon, maraming tanong ang matanda kay Son. Kung siya ay nagsasalita tungkol sa isang celestial na armas,
Kung gayon ito ay radikal na nagbago sa takbo ng mga kaganapan. Akala ng Magpie ay marami siyang alam tungkol sa mundong ito, ngunit hindi pa niya nahulaan ang tungkol dito. Nangangahulugan ito na ang martial art na nasa harapan niya ay ibang-iba.